Ayan, magandang hapon sa lahat. Isang mabunying hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman tayong magkakasama-sama sa hapong ito upang magbalitaktakan at itulay ang pagkatuto ng grade 10 sa Filipino. Siyempre naman, sasamahan pa rin kayo ni Tutor Donna. Kaya, okay, dyan lang tayo ha, dyan lang kayo at sama-sama tayong magbalitaktakan ngayong hapon. Kita ko na yung mga pananabik sa inyo. Marami na akong nakitang mga komento. Yan. Eh, syempre, kung medyo nahuli, ang mahalaga, narito pa rin tayo. At natitiyak ko na kayo ay nananabik na sa ating magiging talakayan. Ayan. O, palipad-bati muna siyempre tayo. Meron na tayo ngayong 2 minutong palipad-bati ha. Okay, nang sa gayon ay maipalipad natin at maiparating sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang mundo kung meron. Okay, ang ating sesyon ngayong hapon. Kaya sabay-sabay na natin ibahagi ang ating sesyon o ang link na ito at magkomento na rin. Siyempre, sabi nga katulad ng ginagawa natin, di ba? Pagka-send natin o pagka-share ng link na ito, hindi lang ikaw ang matututo, kundi maraming pwedeng maabot na katulad mong grade 10. Sabi nga, okay, isang click lang, nakatulong ka na. Di ba? Yun ang napakahalaga doon. Marami tayong mga katulad nyong grade 10 ang pwedeng maitulay ang kanilang pagkatuto sa Filipino 10. Kaya, ano pang hinihintay? Simulan na natin habang nagpapalipad-bati si Tutor Donna sa loob ng 2 minuto. Ha? Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan. Siyempre, ang paaral ang inyong pinagmulan, gayon din ang division, at siyempre, yung guro ninyong napaka-supportive o talaga namang sumusuporta sa inyo, ha? Sige, sisimulan na natin ang ating palipad-bati. Yan. Ay, magandang hapon, Jude Michael Batardo, Rachel Romero, ng Shitaki Kahimbing. Ang dami ha. Tumbagahan, Alaysa Restiticar, Antoinette Ribor, Pagadang Hapon, Jaila Micaela Ramos, Abigail Menoro, Mark Daryl Lopez, pakilagay ha ang inyong paarangalan ng paaralan. Kiana Templo Nuevo. Yan, nandito si Kiana ng Antipolo National High School. Hello Kiana. Jude Michael Botardo Jonsalin, John Clyde Edanio ng Kaibiga High School. Hello Kaibiga, June Michael. Yan. Ara Rose Mayuyo, Christina Amargo, Cyril Hope Ariso, Philip Ray Mancera ng grade 10. Okay, Quirino National High School. Nandito ulit sila. Hello. Sa Suway Baguio Richard Jr., Philip Ray Mancera. Ayan. Ara Rose Mayuyo, Jewel Alayson Paredes, Christian Enosh Rivera, medyo mabilis, Argel Rogel, Christian Amargo, Princess G. Season, Myra Rose Hinampas, Antoinette Rivor, Regine Orpiana, Kate Allison Rivera, Ray Lester Estera, Heather Ann Sabino Ramirez, ng Kaibiga High School. Hello sa mga kaibiga ha, ang dami nyo ngayon. Salamat po. John Abram Aranchado, Princess Malapo, Denzel Dumadag, Julie Michael Balardo, Christian Enosh Rivera, John Abram Aranchado. Yan, ang dami ha. Pasensya na kayo, ang bilis. Maxine Landingin ng Kaibiga, Mark Daryl Lopez, Princess G. Season, Jeffrey De Los Reyes Nunez, Francis Ann Ilaw Gutierrez. Nako, natapos na yung 2 minuto ni Tutor Donna. Pero wag mag-alala. Ang mahalaga, nandito kayo ngayong hapon. At hindi masasayang ang inyong pakikibahagi at pagtutok sa ating sesyon. Mamaya, palili pa rin natin ang inyong mga pagbati. Ang mahalaga, nandyan lamang yan. At babasahin yan ni Tutor Donna. Kung ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na si Tutor Donna dahil tsak ko ngayong hapon, marami na namang aktibong grade 10 ang makikipagbahagi at balitaktakan. Yan, salamat sa inyong pagtutok. Mamaya babalikan ni Tutor Donna kapag may mga pagkakataon tayo, babasahin muli niya yan ang mga palipad-bati ninyo. Siyempre, napakahalaga niyan.
Okay, kayo ay tunay na nakikibahagi. Salamat sa inyong mga papuso at pa-thumbs up. Yan. Siyempre, ang mahalaga dito ay ang inyong pakikipagbalitaktakan sa hapong ito. Yan. Salamat sa inyong pagtutok. Alam ko kanina pa may nagtatanong, wala ba yung Filipino 10? Pero siyempre, hindi pwedeng mawala. Di ba? Yan, simulan natin. Salamat sa napakaraming papuso at tiyak kong handang-handa na ngayon ang lahat. Ayan. Okay. Sige, tingnan natin yung mga hindi ko pa nabasa. Baka meron pa. Bagamat napakarami na talaga dito, no? Yan. Sige, babasahin ni Tutor Donna yan. China Alessandra de Guzman ng Pulong Buhangin National High School. Ay, hello sa guro nyo dyan. Napakagandang guro nyo. Si Ma'am Beverly Mamaril. Ayan. Yung mabait kong kaibigan. Napakasipag din yan. Nea Elaine Daliba ng Quirino National High School. David Guillen. Yan. Gwyneth Reyes. Yan. Mga taga-Pulong Buhangin. Maraming salamat sa inyong pagtutok at tiyak ko. Yan, si Ivan James Blanca Flor. Magandang hapon sa iyo, Ivan. Jude Michael Bataydo, Cristil, Joy Denyola, yan. Rudosel Kasilihan. Yan, magandang hapon sa inyo. Natutuwa ako sa inyong pagtutok ngayong hapon. Pero wag na nating patagalin. Ang mahalaga dito ay ang inyong pakikipagbalitaktakan. Magandang hapon po sa napakasipag at napakahusay na puno ng kagawaran ng Caloocan High School. Ma'am Arlene Manikis, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong pagbibigay oras sa araw na ito para makatutok sa amin, sa aming Filipino 10 Itulay. Diyan lang po kayo. Yan, simulan na natin sa napakaraming pagtutok ninyo. At tiyak ko na nais na makibahagi ng lahat dito. Hindi ko man mabati, babasahin yan isa-isa ni Tutor Donna, ha? Yan. Sige. Ngayong hapon ay tayo, syempre, nasa ikatlong markahan na. Ikalawang linggo na natin, no? At ang ating paksa ngayong hapon ay ang anekdota mula sa Persia na kilala ngayon bilang bansang Iran. Okay, tatalakayin natin ang isa sa mga tinuturing nating panitika ng Africa at Persia. Okay, ang mga gawain, no, ilan sa mga gawain natin ay hinango dito sa ating module ng Central Office. Yan hinango yung ibang mga gawain natin ngayong hapon. At syempre, ang mahalaga, ito ang aasahan nyo ngayong hapon. Una, nahihinuha ang damdamin ng sumulat sa napakinggang anekdota. Ikalawa, nasusuri ang binasang anekdota batay sa paksa, tauhan, tagpuan, motibo ng autor, paraan ng pagsulat at iba pa. Ikatlo, nabibigyan kahulugan ng salita batay sa ginamit na panlapi. Yan, salamat sa walang sawang pagbibigay ng puso at ang inyong pag-thumbs up. Salamat. Sige. Mamaya, isa-isahin pa ulit ni Tutor Donna yan, sisikaping kayo ay mabanggit pa. Yan. Pero syempre, sabi ko nga, hindi ko nahihilingin ang papuso ninyo dahil pusa na kayong pumupuso at siguro'y nananabik na ang lahat at nais lang makipagbalitaktakan ngayong hapon. Pero babalik-aralan natin ang ginawa nating talakayan nung nakaraan, di ba? Yan, magandang hapon, Jessa Sorellano de los Reyes. Ganyan din kay Mark Dominic. Yan, pasensya na ha, masyadong mabilis ang mga komento. Okay, nung nakaraang linggo ay tinalakay natin, syempre, ang tinatawag nating pagsasaling wika. Aalamin ngayon ni Tutor Donna kung tunay nga bang nasunod na ng grade 10 ang pagsasaling wika, yung mga tuntunin dito, at kung natutukoy na nila yung pinaktumpak at tama at pinakamalapit na tinatawag nating katumbas na pahayag o salita, okay, na salin mula sa Ingles, syempre patungo sa wika natin sa Filipino. Handa na ba ang grade 10? Yan. Mukhang handang-handa na. Pulang-pula si Tutor Donna, gayon din ang mga nakikita ko sa screen ngayon. Ang daming pulang-pulang puso talaga. Na-check ko naman na nais lang makipagbalitaktakan. Okay, ito ang balik-aral natin. Ang panuto natin, piliin ang salin ng wikang Ingles sa Filipino.
titik lamang ng pinakawastong sagot ang isusulat. Katulad ng madalas na sinasabi ni Tutor Donna, no? Ilalagay yung bilang at yung letra ng inyong sagot para alam ni Tutor Donna kung saan at kung ano yung bilang na inyo nang sinasagutan, di ba? O handa na ba ang lahat? Sabi ni Kiana, handa na po kami, Tutor Donna. Yan, sabi ni Kiana. Ang laging present, nakatutuwa naman siya. Ganito rin pala, nandito na si Rainiel Malabat de Vera. Yes, 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 Tutor. Ang sabi pa, nakatutuwa kayo talaga. Yan, Angelina de Fiesta ng S. Ramon National High School, SDO Isabela. Hello sa inyo. Yan, handa na po, sabi ni Gilbert. Sige, dahil handang-handa na ang grade 10, ito na ang unang bilang. You are the apple of my eyes. Ano kaya ang tamang salin dito? Tingnan nga natin. Sige, isulat na o itipan na. Okay, dyan ang letra ng tamang sagot. Tingnan ko nga. Handang-handa na si China Bell. Hello, Joy Joy. De Glorio Abraham. Mula sa MLG MNHS. Ayan, ang dami ng sagot. Si Adrian, si Shandy, Mark Daryl. Aba, puro halos pare-pareho ang nakikita akong sagot. Ashley, Redsel, Floyd. Yan, lahat letrang C. Tingnan nga natin kung tama nga ba ito. Ayan, tama. Ang galing. May 1 puntos na kayo, grade 10. Ikalawa. I want to know. I want to know. Tingnan nga natin kung ano ang sagot sa bilang 2. Tama, halos ang nakita kong lahat ng sagot, ha? Lahat ay letrang C. Tama kayo dyan. Mahusay. Yan. Sige, habang naghihintay, ayan, ang dami na ng sagot. Halos pare-pareho, oh. Si Darren, si Rainiel, si Roy, Redsel, Lorraine, si Sir Alvin, Dianya, Joyce. Hello, Sir Alvin, na kanina pang naghihintay ng link. Joey Caitlin, yan, lahat letrang E, huwag na natin patagalin. Yan, tama, E. Ibig sabihin, nais kong malaman. Ikatlo, good luck. Good luck, sabi ni Tutor Donna. Tingnan nga natin, ano ba ang tamang salin nito sa Filipino? Ayan, okay. Patuloy ang pagsagot. Ilagay ang bilang, ha? Kung ano yung bilang ng inyong sinasagutan para alam natin. Ayan, may sagot na bilang 3. Si Mark Daryl, Sharissa, Joshua, Jude Michael, letter G daw. Lian, gayon din, Cristel, Aryan. Yan, ang sagot nila ay letter G. Pag sinabing good luck, sabi na ay swertihin ka sana, di ba? Palarin ka sana. Maaari din, di ba? Magaling. Ika-4 na tayo. I hope you remember me. I hope you remember me. Tingnan nga natin ang bilang 4. Lahat, ha? Tama ang sagot ng lahat. Wala pa ako nakikitang mali, grade 10. Okay, mukhang sisiw na sa inyo ang pagsasalin, no? At yun naman ang nakatutuwa. Okay? Ayan, may bilang 4 na tayo. Ang dami na ring sagot. Ang bibilis si Denzel, Jewel, Alwin, Monica, Ashley. Ang sagot nila ay letrang B. Sabi, I hope you remember me. Sana ay maalala mo ako. Sabi, tama, di ba? Ang gagaling nyo na. Ika-5. Bilang 5, fight. Sabi daw, fight. Fight. Tingnan nga natin, ano nga ba ang tamang salin sa fight? Tingnan natin, fight. Sabi. Okay, may sagot na. Ayan, may sagot na si Rainiel, si Lucille. Sabi nila, yan, letrang D. D nga ba? Ayan, patuloy na si Sir Cambalon, humabol din. Si Christine, Justin, Joshua, yan. Ang dami. Okay, sabi na fight, makibaka daw. Makibaka. O kaya laban. Madalas nating naririnig yan, di ba? Huwag hihinto. Sabi nga, huwag susuko. Fight, laban lang. Ano mang hamon ang ating haharapin, magpatuloy lamang sa laban. Fight, laban. Yan, magaling, di ba? Tuwang-tuwa ang puso ni Tutor Donna sa inyo sapagkat, okay, sabi nga, natukoy na ninyo ang
katumbas o malapit na salin ng mga pahayag natin mula sa Ingles. Unti-unti, kaya nyo na rin magsalin yan. 'Di ba? Magaling grade 10. Salamat sa inyong mga papuso. Jude Michael, na napakaraming puso. Gayun din sa lahat, namumula ang screen ni Tutor Donna sa inyo. At lalong, sabi nga, si Tutor Donna ay ginaganahan. Dahil masaya si Tutor Donna, meron tayong bahagi ngayon na kung saan ay ikatutuwa ng lahat. Tingnan nga natin. Okay, pero bago yan, syempre, meron muna tayong talas salitaan. Tingnan natin ngayon kung gaano nga ba katalas ang talas salitaan ng grade 10. Okay? Sige. Madalas natin yan, di ba? Mahalagang pinalalawak natin ang ating talasalitaan. Isa rin tong susi para mas magaling at mas maging mahusay tayo sa pagsasaling wika, di ba? Mas marami tayong talasalitaan at bokabularyong alam. Okay, ay mas madali at magiging maganda ang ating pagsasali. Kaya eto na. Ayun, naku, talaga naman si Mark Ivan. Okay, Roberto, Catherine, ang dami niyong 5 at natutuwa ako dyan. Sige, palakpakan ng sarili. Kalabitin nga, yan. Sige, ang balikat para sabihin, good job. Diba? Mahalaga yung madalas nating batiin ang ating sarili sa anumang tagumpay, kahit maliit ito. Diba? Para nang sabi nga, fight, patuloy tayong lumaban. Dito na tayo sa ating talasalitaan. Yan, mahusay yung mga nakakuha ng 5 over 5. Yan, pinalakpakan ang kanilang mga sarili. Yan, babatiin niyo yung mga sarili ninyo kapag meron kayong mga nagiging tagumpay, gaano man yan kaliit. Diba? Sige. Ngayon, ito ang gagawin natin sa ating talasalitaan. Ibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa ginawang paglalapi. Piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, tapos mamaya suriin ninyo yung mga talasalitaang mababasa ninyo, ha? Okay, dahil aalamin natin at aalamin ni Tutor Donna ano ba ang napansin ng mga grade 10 sa kanila sa mga talasalitang ibinigay niya. Yan. Okay. Una, natatawa. Sige nga, hanapin nyo nga yung kahulugan ng salitang natatawa. Okay, katulad ng madalas ginagawa, huwag kalimutan, isulat ang bilang at ang letra ng inyong tamang sagot. Yan, talaga namang nagpapalakpakan si John Abram, Biona, Jessica, Myren. Yan, may sagot na si Philip Ray. Yan, aktibo yan si Philip eh. Ayan. At napakadaming aktibo mula pa nung nakaraang linggo at nakatutuwa yan. Kayo ay nakikibahagi. Ang sabi, may mga nakita akong sagot, A, meron din namang iba, B. Pag sinabi kayang natatawa, ano nga kaya ito? Sige, A nga ba? Meron mga maraming sagot, A at B. Yan, ano nga ba ang tamang sagot? Tingnan natin. Pag sinabi nating natatawa, ang kahulugan nito ay B. Isang bagay na nararamdaman ng isang tao. O isang kung saan ito yung damdamin na nararamdaman ng isang tao. Natatawa ako, di ba? Damdamin yon. Tama yung sagot nila, o B. Okay? Wala pang bilang 2, nauna na, oh. Okay, sobrang aktibo. Sige, tama yung sagot ninyo, karamihan ay B. Pag sinabi nating natatawa, isang damdamin o isang bagay na nararamdaman ng isang tao. Ikalawa na tayo. Tawanan. Pag sinabi nating tawanan, ibigay nga natin ang kahulugan ng salitang tawanan. Yan. Okay, masagot na ang mga aktibong mag-aaral na grade 10. Okay, may mga humahabol pa na ngayon lamang pumapasok, no? Yan. Bilang 2, may sagot na si Jenica, si Gian, gayon din si Christian, Christina, ayan. Mabilis na, lahat sumasagot na rin. Ang sagot daw ay tawanan. Pag sinabi daw tawanan, halos puro A ang nakita kong sagot. Tama nga ba ito? Ayan. Okay, sabi, hindi. At, siguro mali yung pagbigkas si Tutor Donna, tawanan. Tawanan mo ang iyong problema, parang ganon. Ito ay reaksyon sa isang bagay na ayaw mong problemahin. Pag sinabing tawanan, pag sinabi kasi, iba rin yung tawanan, no? Tawanan nilang 2. Okay, pwede yon. Pwede rin
Pag sinabi, depende sa pagbigkas, no? Dito naman pwedeng depende sa pagbigkas ang magiging kahulugan ng salita. Okay, bagamat pareho yung panlaping ginamit, no? Pwedeng pag sinabing tawanan, pwedeng reaksyon sa isang bagay na walang problema. Tawanan mo lang yan. Okay, pwede ring dalawang taong sinasabi na alin. Okay, na nasisiyahan, tawanan, o tawanan nila, di ba? Pwede. Okay, pero pag sinabi nating tawanan, reaksyon ito sa isang bagay na ayaw mong problemahin. Ayan, tama ang sagot. James Michael, Adrian, Erwin, tama yung mga sagot ninyo. Ayan, si Jude Michael, meron pa talagang, okay, inilagay kung paano bibigkasin. Okay, yung suprasegmental, pinalakay siguro niya. Magaling. Okay, ikatlo, tingnan natin ang ikatlo. Sa talasalitaan, nagtatawanan. Nagtatawanan. Minsan kasi depende ko paano gagamitin ito sa pangungusap, no? Pero pag sinabi nating nagtatawanan, ano kaya ang kahulugan nito? Nagtatawanan. Sige nga. Ayan, may sagot na sa bilang 3, si Jude Michael, si Philip Ray, China Bell, Christian Sarida. Okay, nagtatawanan. Okay, ang sagot nila lahat ay halos A. Dalawang taong nasisiyahan. Yan, sila ay nagtatawanan. Pwede rin. Okay, magaling. Tama yung sagot ninyo. Ito ay A. Yan. Yan, tama. Okay, ikaapat na tayo. Mukhang talagang kayo ay aktibong-aktibo ngayong hapong ito. Ikaapat, katatawanan. Pag sinabi kayang katatawanan, ano kaya ang tamang kahulugan nito? Okay, ano kaya ang kahulugan ng katatawanan? Yan, marami pang humabol. Tama yung mga sagot. A. Yung pag sinabi natin katatawanan, ano kaya ito ang tamang sagot? May sumagot na si Mark. Okay, si Philip, Jude. Okay, may iba-iba akong sagot na nakikita. May E, may C. Pag sinabing katatawanan, yan, letrang E. Mga nakapagbibigay saya sa tao. Ito ay katatawanan. Diba? Mga nakapagbibigay saya sa tao. E. Yan. Okay, magaling. Yan, okay lang yon. Kung may nagkamali, ang mahalaga ay sumusubo kayo. Sabi nga, fight, laban. Ikalima na tayo, grade 10, pinagtatawanan. Aba, okay, medyo sumobre yung ano dito, no? Pinagtatawanan. Sumobre yung pantig dito ni Tutor Donna. Pero ang bigkas nito ay pinagtatawanan. Sige nga, tingnan natin kung sagot. May sagot na si Jude. Okay, si John, Ira, Jira, Arian, Sarah, May, si Mary. Ay, bumabati si Mary. Ang bilis ha, pasensya na kayo. Ang bilis, pero nakikita ko yung mga sagot ninyo. Ang sabi nyo, okay, pinagtatawanan. Sabi daw, letrang C, pinagkakasiyahan ng ibang tao. Yan, pinagkakasiyahan. Okay, pinagtatawanan nila. Pwede yun kapag ganun yung naging paraan ng pagpapahayag. Sige, magaling. Nakita ko, tingnan ko nga kung ano yung score na nakuha ng grade 10. Okay, sabi ni Jude, 4/5. Okay lang yun, Jude, di ba? Okay, si Regine. Okay, tumiti pa sila kung ilan ang nakuha. Baka binibilang nyo pa kung ilan talaga yung nakuha ninyo, no? Sige. Nakuha ba? 3/5. Si Arian 4. Jira. Ayan, marami namang 4. At meron din namang 3. Okay lang naman yun. Ang mahalaga ay may natutunan ngayong hapon. Yan pa lamang, di ba? O sige. Kung gustong malaman ni Tutor Donna, meron ba kayong napansin sa mga naging talasalitaan natin? May napansin ba kayo sa mga naging talasalitaan natin? Tingnan ko nga kung gaano naging kamapanuri ang mga grade 10. Okay, mula sa bilang 1 hanggang bilang 5, ano yung napansin ng grade 10 doon sa ating naging talasalitaan? Tingnan ko nga. Okay, babasa ko ha. Okay, sabi ni Jewel Alaison Paredes, nagbabago po ang kahulugan ng isang salita batay sa paglalapi nito. Galing, mahusay Jewel. Mahusay ang iyong naging pagsusuri. Sabi naman ni Redsel, pare-pareho po ang kanilang salitang ugat. Tama yun, Redsel. Okay, lahat ng ito ay mula sa salitang ugat na tawa. Tama? Okay.
Tapos ang husay na naging pagsusuri, nagbabago ang kahulugan, sabi ni Gilbert. Siguro kapag ito ay nilalagyan ng panlapi. So dahil sa panlapi, nababago ang kahulugan ng nasabing salita. Magaling. Ang husay talaga ng grade 10, no? Biruin mo, nasuri nila ang pagkakatulad at gayon din ang pagbabagong naganap sa salita kapag ito ay nilalapian. At yun ang gamit ng panlapi. Nababago ang kahulugan nito. Okay, nababago ang kahulugan ng salita kapag nilalapian. Mahusay, grade 10. Mahusay magsuri, mahusay ang mga kasagutan. Sabi ni Philip Ray, isang salita ngunit iba-iba ang kahulugan. Okay, galing sa salitang ugat na tawa. Tama, Philip. Sabi ni Precious, magkakatunog at medyo kapareho ng spelling, ngunit nag-iibang kahulugan base sa panlapi. Mahusay ang inyong mga naging pagsusuri. At tuwang-tuwa si Tutor Donna dyan sa inyong kahusayan. Okay, hindi nagtatapos dyan ang ating katuwaan dahil meron tayo ngayong biro-biroan. Okay, total, pinag-uusapan na rin natin yung katuwaan, kasiyahan, di ba? Katatawanan. Ngayon, meron tayong biro-biroan. Titingnan ko nga kung sino dito sa inyo ang mahusay, mabilis ang isip. Okay, at yung nakikita nating madaling makukuha yung tanong, ay yung sagot sa tanong ni Tutor Donna. Handa na ba ang lahat? Naku, handang-handa na. Dino, ang mga papuso, napakarami. At tuwang-tuwa si Tutor Donna sa inyong pakikibahagi ngayong hapon. Sabi, yan. Okay. Ang daming viewers, oo nga. At nakatutuwa, kahit na marami. Basta kayo, sumubok lang kayo. Lagi kayong tumipat, makibahagi. Yan ang magandang pakikibahagi at balitaktakan, di ba? Salamat. Yes po, sabi ni Gilbert. Yan. Sige, biro-biroan. Tingnan ko nga kung madaling makukuha ng grade 10 tong biro-biroan. At mamaya, syempre, madalas tinatanong ni Tutor Donna, anong reaksyon? Okay, kaya laging maging mapanuri sa ating ginagawa, no? Okay, handa na po, sabi ni Roy. May puso na si Regine, si Topasi, handang-handa na po, sabi naman. Sige, tinan ko ha, pabilisan na lamang. Yan. Ano daw ang tawag sa maliit na aso? Biro-biroan, sabi nga, paluwag tawa. Okay, ano ang tawag sa maliit na aso? Sabi ni Philip Ray, mahina ako dito, pero laban lang. Tama yun. Okay, si Tutor Mel, umabol. Dito na ako, Tutor Donna, ba? Very good, Allen, 5/5. Sabi daw, aba, mahusay ito, oh. Sabi ni China Bell, tuta. Tingnan ko nga. Pero, kapiraso, aba, Lucille, Eliza. Okay, tuta ang sumagot. Okay, pero may nakita na akong tamang sagot. Sabi nila, o sige, tingnan ko nga kung tama. Ayan, kapiraso. Okay, hindi tuta daw, kasi biro-biroan nga eh. Tawag daw sa maliit na aso, kapiraso. Okay, mabul pa eh, no? Witty daw. Wow, sige, tingnan natin ha. Mahusay yung mga nakahula. Ang galing ha, ang bilis ng isip. Ikatlo. Ayan. Napaiyak yung iba eh, no? Ikalawa. Hindi pa tapos. Ikalawa. Kung may aso, may pusa. Siyempre, baka magtampo eh. Ano ang tawag sa maliit namang pusa? Kung kapiraso sa maliit na aso, sa maliit na pusa, ano ang tawag? Sabi ni China Bell, ay, cutie ng pag-games ni mo, ma'am. Ganun ba? Salamat. Okay. Aba, nag-isip si Allen. Aba, may sumagot na. Si Clarence, si Erwin. Abang husay, teka lang, kaya lang. Okay, bagamat tingnan natin, tama yung mga, pag binigkas ko, tama yan. May kuting, katiting. Okay, tingnan natin, ano ang tawag sa maliit na pusa? Aba, ang dami ng sumagot, oh. Ang sabi niya, katiting. Katiting. Okay, sabi ng iba, kutiting daw. Napatakbo eh, no? Ayan, mahusay naman yung iba. Sabi, nakuha ka agad eh, no? Okay, katiting. Nakuha nila, katiting. Magaling. Sige, meron pa. Walang, sabi nga, hindi pa hihinto ang ating biru-biruan. Paluwag tawa. Ikatlo. Tingnan natin. Bakit maswerte ang kalendaryo? Tingnan ko nga.
Bakit maswerte ang kalendaryo? Tingnan ko, gagaling nyo eh, oh. Ayan, ang tanong ni Tutor Donna, bakit maswerte ang kalendaryo? Isip-isip. Aba, mukhang nahinto ngayon ah. Nag-iisip ng malalim ang grade 10. Sabi ni Chinabel, ha, ma'am, di na po ako makasabay. Mariel Gumalang ng Pulong Buhangin National High School. Hello sa inyo, mga taga Pulong Buhangin. Aba, mukhang laman talaga tong si Philip Rayo. Sabi niya, ha, ha, ha. Aba, yung iba, talagang tandang pananong. Sabi, dahil maraming ka-date, dahil marami siyang date. Ang husay talaga ninyo eh, no? Ang bilis ng isip. Tama nga kaya ito. Ka-date, ang bilis eh, no? Dahil may ka-date po siya, sabi ni Daniel Ann. Tama yung kanyang baybay eh, no? Tinan nga natin. Dahil marami siyang date, di ba? Ang galing, ba? May nakakakuha talaga. Ang bilis niyo talaga eh, no? O, sige, ika-4 na tayo. Hindi pa tayo susuko. Lucky number daw. Ika-4, yan. O, may pa-thumbs up na. May ka-date. Kasi marami siyang date. Oo na, no? Napakaswerte ng kalendaryo. Lalo na katatapos lang ng araw ng mga puso. Okay, ika-4 na tayo. Ay, naku. Okay. Ika-4 na tayo. Tingnan natin. Naku, hindi nagawa. Bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit daw malungkot ang kalendaryo? Kasi bilang na ang araw niya. Yan. Naku, na ano eh, no? Napindot ka agad ni Tutor Donna. Bakit malungkot ang kalendaryo? Kasi bilang na ang araw niya. Okay, sige. ika-5. Meron pa tayong ika-5. Yan. Ito, susubukan. Huli na to, ha? Baka hindi na tumigil yung panga natin sa katatawa eh. Sumakit na. Ano ang maraming sakay? Jeepney o ambulansya? Ano ang maraming sakay? Jeepney o ambulansya? Yan, tingnan ko nga kung gaano kayo kabilis. Aba, sabi ni, lagay nyo na rin ang dahilan, ha? Sabi ni Yanina, para sa kanya, ambulansya. Sabi ni Neil, ambulansya. Okay, aba, dami ambulansya. Sabi, meron ako nakitang sagot eh, no? Ambulansya. Kasi 50-50 ang sakay. Okay, meron na, oh, puro ambulansya. Tama. Kasi daw, sa jeep, 10-10 lang. Kung hanggang 12 lang, di ba? Pero sa ambulansya, laging 50-50 ang sakay. Ang taba ng isip nyo, ha? Yan, ang galing nyo. Okay. Sa biru-biruan, napakahalaga niyan ngayon sa panahon natin, di ba? Lagi tayong tumawa, bagamat may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lagi tayong ngumiti. Huwag kalimutang tumawa at ngumiti. Laban lang, grade 10, no? Yan, ang galing. Okay. Kung titingnan natin mula dun sa naging biru-biruan natin, tingnan ko nga, ibigay nyo nga yung reaction nyo, bagamat kanina, nakakita na ako ng inyong mga reaksyon. Gusto kong malaman ang reaction ninyo. Sabi ni Philip, Ray, tawanan lang ang problema. Tama naman yon. Sige nga, gusto kong malaman ano ang naging reaction ninyo kaugnay sa naging gawain nating ito. Biru-biruan, paluwag tawa, kung ano man yung tawag natin dyan. Okay. Ay, wow, ang daming papuso ni Jude. Tuwang-tuwa naman si Yanina. Okay, si Lian, gayon din. Tuwang-tuwa ba kayo? Natakot nga si Tutor Donna, baka kakuwalay na to eh. Okay, tuwa naman si Ma'am Beverly din, no? Okay, ayan. Nakatutuwa ba? Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga bagay na yung ating tinalakay ngayon at ginawa, may kinalaman syempre sa ating araling tatalakayin. Okay, kung yung biru-biruan, sabi nga nakatutuwa, alam niyo ba na meron ding akdang pampanitikan na kung saan ay nakawiwili ring basahin at nakatutuwang basahin? Tingnan ko nga kung alam niyo to. Alam niyo ba kung ano yon? Matapos nating matuwa, magbiruan, maaliw. Okay, ano kaya namang akdang pampanitikan ang nakatutuwa naman din at nakakaaliw? Alam niyo kaya? Sige, hintayin ko ang sagot. Okay, 2/5. May score din. Orlan, may score ka din, ha? Okay, yan. Sabi ni Lucille. Sumagot na si Lucille. Si Philip, magaling. Tinatawag itong anekdota po. Sabi, anekdota po, Tutor Donna. Magaling. Yan.
Tama kayo dyan. Kung tayo ay nagbibiruan at nagkakasiyahan, meron din syempre sa akdang pampanitikan na kung saan tayo din ay naaaliw sapagkat naglalaman ito ng nakatutuwang pangyayari. At tinatawag natin itong anekdota. Isang kwentong nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Layo nitong makapagpabatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ito'y magagawa lamang kung ang karanasan o ang mga pangyayari ay makatotohanan. Yan, laging tandaan ha. Kaya pag gusto nyong matuwa, okay, pag iuugnay nyo sa akdang papanitikan, lagi nyong maiisip anekdota. Okay, yan, tama yun. Sabi ni Lucille, isang maikling kwentong pagsasaraysay na isang kawili-wiling insidente o pangyayari. Tama ka dyan, Lucille. Yan. Gusto kong kunin ninyo yung ilang mga mahalaga o mga susing salita mula sa ating tinawag nating kahulugan ng anekdota. Gusto kong kumuha lang kayo ng mahalagang salitang pwedeng tumanim sa isip ninyo pag sinabi nating anekdota. Magandang hapon, Monet. Yan, sige. Mula dyan, pumili ng mga sa palagay ninyong mahalagang salita. Okay, na pag sinabing anekdota, yun agad ang may isip. Okay, mula sa ating kahulugan na ibinigay. Okay, sige, hinihintay ni Tutor Donna yan. Okay, sabi ni China Bell, makatotohanan. Yan. Sabi ni Philip, kawili-wili, kwentong kawili-wili. Nakatutuwang pangyayari sa buhay ng tao. Halos lahat no? Okay, yan. Kwentong nakawiwili. Nakatutuwang pangyayari sa buhay. Kapupulutan ng aral. Okay, ayan, tama yun. At dapat ito ay makatotohanan. Yan ha. Kaya pag sinabi natin anekdota, yan ang mga pwedeng, mga susing salita. Okay, na kung saan ay pwedeng magpaliwanag at makapagpaalala sa atin sa anekdota bilang isang akdang pampanitikan. Tama kayo dyan, Roy, Roberto, nakawiwiling. Yan. Sige. Napaka-aktibo nyo talaga ngayong hapon. Ay, hindi naman ngayon, mula pa nung nakaraan. Tuwang-tuwa ako sa inyo. Salamat. Yan. Ngayong hapon ay kikilalanin natin ang isang akdang pampanitikan. Siyempre, mula sa Persia, na kilala ngayon bilang Iran. At kilalang tao sa Persia ay itong si Mullah Nasreddin. Kilalanin muna natin si Mullah Nasreddin sapagkat ang kanyang anekdota ang ating tatalakayin ngayong hapon. Yan, tama yun. Okay, pag sinasimula na si Nasreddin, ay ang totoong pangalan daw niya ay Nasreddin Hoda. Yan. Okay, kinikilalang pilosopo noong ika-13 siglo. Pag sinabi nating pilosopo, okay, pag sinasabi kasi nating pilosopo, yung tunay na kahulugan nito ay tumutukoy ito sa isang taong nagsasagawa ng filosofiya o kaya pag-aaral. Pag-aaral ng mga ideya tungkol sa kaalaman, katotohanan, kalikasan ng buhay. Yun yung talagang tunay na kahulugan ng pilosopo. Sabi nga, ang isang pilosopo ay naghahanap ng karunungan. Ito ay isang taong nagtatanong at sinusubukang sagutin ito ng makatwiran. Yun yung tunay na kahulugan ng pilosopo. Pero alam niyo naman, iba sa kulturang Filipino, di ba? Sa kulturang Filipino, pag sinabi nating pilosopo, okay, pag sinabi nating pilosopo, sige nga, ano daw? Sa kulturang Pilipino, pag sinabi nating pilosopo, ito yung mga tinatawag nating yung nakikipagtalo, di ba? At merong kakaibang paraan ng kanyang mga sagot. Okay, at pangangatwiran. Kaya sinasabi minsan ng mga nanay siguro ninyo, pilosopo kang bata ka. Napaka-pilosopo niyan, di ba? Sa kulturang Pilipino yon, di ba? Pero kung tutuusin, pag inisip mo, yung mga pilosopong yun, may katuwiran din naman. Okay, mahusay, kakaibang mag-isip. So, yun ang tinatawag nating pilosopo. Kaya si Mullah Nasreddin, pero sa kanilang bayan, kilala siya bilang pilosopo. Okay, kilala sa nakatutuwang mga kwento at anekdota. Okay, pagdating sa anekdota, siya talaga ang kilala sa Persia o sa Iran. Marami siyang naisulat na mga anekdota, libu-libong anekdota ang kanyang naisulat na, okay, puro katatawanan.
Kaya kung nasaan daw simula na si Redin, nandun daw ang kasiyahan at biruan. Sabi, si mula na si Redin, okay, tinawag siyang mula. Okay, ito yung katawagan at iniuugnay at ginagamit ng mga Muslim doon sa mga matatalinong tao o mga Muslim. Okay, ikinakabit sa pangalan nila yung mula kapag sila ay yung mga tao ng matatalino. Kaya yung mula para sa mga Muslim ay matatalino. Siya din ay dakilang guro sa pagpapatawa. Okay, tinanan mamaya aalamin natin totoo nga bang nakakatawa itong si mula na si Redin. Yan. Aba, may mga hugot no? Okay. Sabi, siguro yung kanina yun, no, sa pilosopo, yan yung sagot na nakakapikon. O, sa kulturang Pilipino, no? Okay. Okay, sabi din natin ay, simula na si Redin ay kinikilalang alamat ng sining sa pagkukwento. Pagdating sa Persya, siyang kinikilala doon. Okay, sa Persya o Iran, naniniwala sila sa tinatawag na Sufism. Ito daw ay pagpapaunlad ng isang individual sa pamamagitan ng pandama. Okay, kung saan sabi nga yung kanilang relihiyon ay natawag nating naniniwala sila na kay mahalaga na maging masunurin at maging matapat sa pakikipamuhay sa kapwa. Okay, na kung saan ay naiambag ang kanilang mahusay. At ito ay magiging ambag nila bilang mahusay na manunulat. Okay, yun ang sabi. So, yung kanilang relihiyon ay may paniniwala o bahagi sa paniniwala na Sufism. Okay. Sinasabi rin, naniniwala din ng mga Sufism na ang pagpapatawa o ang mga taga-Persya ay isang bihikulo. Pag sinabi natin bihikulo, paraan. Okay, isang paraan o instrumento ng mga manunulat para sa pagbuo ng kaisipan at paniniwalang yung hindi makasasakit, subalit nakapagbibigay sigla sa mambabasa. Okay, mahalaga yun na ikaw ay nagbibiro, okay, at nakapagpapasaya, ngunit hindi nakasasakit ng damdamin. At saan sinasabing kilala ang anekdota ng mga taga-Persya o Iran. Okay, dahil sabi nga, sila talaga ay nakatutuwa yung kanyang mga anekdota pero hindi nakasasakit. Okay? Kundi ang nakapagbibigay lamang ng sigla at kasiyahan. Okay. Sige, tingnan natin yung anekdota ni mula na si Redin. Babasahin ni Tutor Donna, tapos mamaya syempre meron tayong pagsusuri kaugnay dito. Matapos nating makilala si mula. Okay, mula sa Persia. Ayan. Mula na si Redin, isinalin sa Pilipino ni Roderick P. Orgeles. Naimbitahan si mula na si Redin upang magbigay ng isang talumpati sa harap ng maraming tao. Sa pagsisimula niya, nagtanong siya, alam ba ninyo ang aking sasabihin? Sumagot ang mga nakikinig, hindi. Kung kaya't kanyang sinabi, wala akong panahong magsalita sa mga taong hindi alam ang aking sasabihin. At siya ay umalis, napahiya ang mga tao. Inanyayahan siyang muli upang magsalita kinabukasan. Nang muli niyang tanungin ang mga tao ng katulad na katanungan, ay sumagot sila ng oo. Sumagot simula na si Redin, kung alam na pala ninyo ang aking sasabihin, hindi ko nasasayangin ang marami ninyong oras. Muli siyang umalis. Ang mga tao ay nalito at nataranta sa kanyang naging sagot. Sinubukan nilang muli na anyayahan simula na si Redin upang magbigay ng pahayag at muli siyang nagtanong, alam ba ninyo ang aking sasabihin? Handa na ang mga tao sa kanilang isasagot. Ang kalahati ay nagsabi ng hindi at ang kalahati ay sumagot ng oo. Kung kaya't muling nagsalita simula na si Redin. Ang kalahati ay alam ang aking sasabihin, kaya't kayo ang magsasabi sa kalahati na di alam ang aking sasabihin. At siya ay lumisan. Ayan, no? Sige nga,
Nakilala niyo na ba simula na si Redin at ang kanyang naging anekdota? O ngayon, gusto kong mula dun sa naging anekdota ni mula na si Redin, gusto kong suriin ninyo ang katangian ni mula na si Redin na nangibabaw sa anekdotang ating binasa. Hello Elaine, magandang hapon sa iyo. Tingnan ko nga, ano-anong mga katangian ni mula na si Redin ang nangibabaw sa anekdota. Okay, anekdotang binasa. Tingnan ko nga kung, sabi ko nga, mahuhusay magsuri ito no? Okay, sa palagay mo, ano yung katangiang nakita natin kay mula na si Redin batay doon sa ating binasang anekdota? Tingnan ko nga. Okay, sige, handa na. Sabi ni Jude, ilagay niyo na rin yung inyong pangangatwiran kung bakit yan ang iyong nasabi. Sabi ni Jude, may isang salita. Okay. Sabi ni Regine, mabilis mag-isip. Oo, ang bilis no? Okay, parang hindi alam ng tao kung saan sila lulugar. Pag oo, may sagot. Pag hindi, may sagot. Aba, oo at hindi, may sagot pa rin simula na si Redin. Sabi, mabilis mag-isip. Matalino daw, sabi ni Kate. Bakit ba matalino, Kate? Biruin mo, sabi nga, mabilis makapag-isip, di ba, ng kanyang magiging kasagutan. Okay. Sabi naman ni Gilbert, pilosopo po, ma'am. Siguro sa kulturang Pilipino nga, no? Pilosopo yung dating sa atin noon, no? Okay, pilosopo po, ma'am, sabi ni Gilbert. Sabi ni China Bell, naninindigan, ma'am, nanindigan na umalis na lamang, no? Kahit ano maging sagot niyo, lumilisan, sabi niya. Sabi ni Regine, magulo po siya, sabi ni Precious. Naguluhan si Precious. Okay, magulo daw, may paninindigan, matalino, mabilis mag-isip. Okay, yun yung mga naging pagsusuri na ginawa ninyo, ha? Okay, magaling. Sige, tingnan natin. Aalamin ni Tutor Donna bakit kaya yun ang naging damdamin o kaya sa palagay ninyo ang naging katangian ng nasabi nating tauhang simula na si Redin. Ang tanong, kung ikaw ang isa sa mga taong naroroon, ano kaya ang iyong magiging reaksyon sa pangyayari at bakit? Tingnan ko nga. Anong magiging reaksyon mo sa pangyayari at bakit? Okay, doon sa ginawa ni mula na si Redin, no? Inimbitahan siya bilang isang tagapagsalita. Okay, isa ka doon sa mga tinatawag na naroroon, nakikinig sana sa kanya. Tingnan ko nga. Sabi ni Philip, mapagbiro po. Tama naman, oo, mapagbiro, talagang pinatunayan at pinanindigan niya ng kanyang pagiging mapagbiro. Okay. Kung ikaw yung isa sa nandoon na tagapakinig, ano kaya ang magiging reaksyon sa pangyayari? Sabi ni Regine, malilito, ha ha ha. Sabi ni Jude, kakatawa naman itong speaker natin, may paninindigan. Nanindigang umalis ba? O nanindigan sa kanyang pinaniniwalaang siya talaga ay nagpapatawa. Sabi ni Orlan, nakakahanga ang kanyang talino at mabilis mag-isip. Oo. Biruin mo, parang walang lugar yung mga tao kung saan ba. Oo, hindi. Oo at hindi pinagsama. Pero may tugon simula na si Redin. Ang bilis mag-isip, sila yung mga tinatawag natin, di ba? Witty, ang witty naman yan, di ba? Sabi ni Roy, medyo matutuwa kasi kahit pa paano nagawa niyang i-entertain o aliwin ang tao sa pamamagitan ng kalokohan. Okay, kasi medyo napag-isip siguro yung tao doon, no? Ano bang tamang isasagot? Oo, hindi. Oo at hindi. Ginawa na nila lahat ng paraan, no? Okay, mapag-iisip niya yung tao. Tama, sabi ni Jezabel, mapapaisip kung ano po ang gusto niyang ipahiwati. Tama, naguluhan din siguro si Jezabel, no? Sabi ni China, hindi ako magiging sigurado sa sagot at malilito. Sabi ni Philip, mapapahanga dahil sa husay sa pagkukwento ng mga kawili-wiling kwento. Mabablangko po siguro kasi hindi siya maintindihan. Okay, pero kaya nga una pa lamang, di ba, ipinakilala na natin sino ba simula na si Redin. Ano ba yung katangiang talaga, okay, na meron simula na si Redin. Okay, kaya una pa lang, sabi ni Ma'am Beverly, matatawa, magtataka at mapapakamot sa ulo dahil kay mula, nahahaha, saka magtatanong kung bakit siya ganoon. Nakakalito parang wala kang ligtas. Oo, hindi na nga at pinagsama. Wala pa rin, di ba? Sabi ni Jude, aalis na lang din ako at sasabay ako kay mula.
Okay, di ba? Siguro iba-iba yung magiging reaction. Pero kung titingnan natin dito, sa simula pa lamang, di ba, ipinakilala na natin, sino ba simula na si Redin? Ano ba yung naging pagkakakilala sa kanya, sa kanyang bayan? At mula doon sa kanyang anekdota, ay talagang makikita natin kung paano pinatutunayan ni mula na si Redin ang kanyang pagkatao. Okay, sabi nga, tama yun, di ba? Naalala ni Jude, siya ay ang pinakamahusay sa pagkukwento sa kanilang bansa. Okay, hindi lang pa sa pagkukwento, pagdating sa katatawanan, nangunguna siya. Okay, kakatawa. Yan. Sa iyong palagay, ano ba ang layunin at damdamin ng author sa pagsulat ng anekdotang ito? Sige nga, gusto kong malaman, grade 10, ano sa palagay mo ang layunin ng at damdamin ng author sa pagsulat niya ng anekdotang ito? Kasi niya parang sabi niyo, naguluhan, nalito, yung iba humanga, yung iba naman nalito, nainis, napaisip. Okay, sa iyong palagay, ano kaya ang layunin o damdamin ng author sa pagsulat ng anekdotang ito? Okay, magandang hapon, Andre. Sabi ni, may sagot na si Jude, sabi niya, makapukaw ng atensyon sa mambabasa. Marahil, tama yan, Jude. Okay, matapos mong mabasa, pati ikaw ay mapapaisip, no? Sabi ni Philip, layunin niyang magbigay saya sa mga pakikinig o tagapakinig at mambabasa, sabi ni Philip. Oo, kasi kilala siya bilang isang kay masiyahin at talaga namang komedyante. Okay, may malibang sa pagbabasa, sabi. Makuha ang interes ng tao, sabi ni Joshua. Sabi ni Roy, matuto pero may nakatutuwang pangyayari o mang-aliw sa mambabasa. Ayan, magaling. Nakuha ninyo yung layunin ng author, gayon din ang kanyang damdamin sa pagsulat ng anekdotang ito. Kaya kung susuriin natin yung kultura ng Persia, okay, batay sa anekdotang ito ay lutang na lutang. Bakit? Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagiging masiyahin, okay, ang pagbibigay ng kasiyahan sa mga tao, okay, ay sa kanila pamamagitan ng pagsasalaysay ay mahalaga ito. 'Di ba? Okay, kaya ipinakita ito doon sa anekdota ni Mulan na si Redin. Okay ba? Yan, magaling. Nakita ko, bukawi ng atensyon, tama? Nakita ko nga, maging kayo, mahusay kayong nakapagsuri mula sa katauhan ni Mula, okay, doon sa kanyang, sa layunin ng author at sa damdamin, gayon din, inailahad ninyo yung reaksyon ninyo bilang isang mambabasa, di ba? At bilang tagapakinig kung sakasakali. Okay, dito lamang nais patunayan sa akda ng mga taga-Persia, okay, yung kanilang tinatawag na pagiging masiyahin. Okay, yung kanilang paniniwala na na makapagbigay ng kasiyahan at makapag-aliw sa pamamagitan ng pagsasalaysay. At yan daw ang naging kaibahan ng anekdota ng Persia sa iba't ibang uri ng akdang pampanitikan nito. Nakuha ba, grade 10? Sige nga, pa-thumbs up nga kung naintindihan at naunawaan, papuso na rin pala. Ayan, ang husay nyo talaga, grade 10. Okay, yan. Ayan, ang mga papuso. Okay, ayan, no? Sobrang katuwa ni Tutor Donna. Ayan, ang palipad halik ni Tutor Donna. Ayan, magagaling sa pagsusuri, okay, ng ating naging aralin. Ayan. Okay, ngayon, sabi nga natin, matapos yan ay ang ating katunungan at pagsusuri, okay, aalamin natin ngayon, okay, ang ating, okay, natutunan. Suriin natin, ha? Bakit may bahagi nawawala? Sandali lamang, grade 10. Okay, salamat sa inyong mga papuso. Ayan. Okay, matapos natin syempre na masuri, okay, ang ating anekdota, ngayon naman ay alamin natin ano na nga ba ang natutunan ng ating grade 10.
Okay, gusto kong malaman ngayon, dugtungan ninyo ha, natutuhan ko at nalaman ko. Tingnan ko nga, lagumin na natin ang ating naging talakayan ngayong hapon. Natutuhan ko at nalaman ko. Okay, sige, dugtungan na lamang ninyo. Natutuhan ko at nalaman ko, okay, ngayong hapon, sige, dugtungan. Okay. Natutuhan ko at nalaman ko ngayong hapon. Okay, yan. Ngayon ay natutuhan ko. Okay, yan. Bumalik ha. Pasensya na. Inayos si Tutor Donna yung slide. Medyo nawala kanina. Okay, dugtungan nyo na lamang yan. Okay, natutuhan ko, naisip ko, naramdaman ko, at ipinapangako ko. Sige nga. Yan, may sagot na si Jeffrey. Ang sabi ni Jeffrey, natutuhan ko at nalaman ko kung ngayong hapon kung paano gamitin ang anekdota. Yan, tama. Okay, magaling. Sige, iba pa. Okay, pumili na lamang kayo dyan kung ano ang inyong nais na dugtungan. Okay. Sabi ni China Bell, natutuhan ko at nalaman ko na ang anekdota ay may layuning magbigay ng aliw at kawili-wiling kwento. Ito ay mangyayari sa makatotohanang paraan. Aba, kabisado na ni China Bell. Mahusay. Natutuhan ko na ngayong hapon ay kaaliw-aliw ang klaseng ito. Naaliw ka ba, Orlan? Very good. Natuwa naman si Tutor Donna doon. Sabi ni Precious, natutuhan ko ang anekdota ay isang kwento na nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Okay. Sabi ni Jude, natutunan ko sa araw na ito ang paglalapit sa isang salitang ugat at ang kahulugan ng anekdota. Ang panlapi ay inilalagay sa salitang ugat upang magbigay ng panibagong kahulugan sa salita. Gayon din nalaman ko ang anekdota ay kwentong kawili-wili sa buhay ng tao. Layo nitong makapagbigay aliw sa mambabasa. Nako, Jude, kompleto yung kay Jude, magaling. Sabi ni Regine, natutuhan ko na ang anekdota ay makatotohanan. Nalaman ko na simula ay isang pilosopo, mahusay magkwento at mag-aliw. Yan, ang dami natutunan. Sige, gusto ko namang malaman, naramdaman nyo at ipinapangako. Okay. Okay, sabi, mayroong hugot dito si Tutor Melo. Naisip ko na kailangan din pala ng taong masayang pagbabasa. Okay, natutuhan ko ng anekdota ay, sabi ni Neil, isang kwentong katatawanan na nakawiwili at nalalaman kung sina si Redine Hodha ay isang dakilang guro sa pagpapatawa. Aba, tuwang-tuwa si Tutor Donna sa inyo. Sabi ni Jewel, naramdaman ko ang pagkawili sa anekdota, kaya naman lalo akong ginanahan sa aralin pa na ito. Ba, very good, Jewel. Catherine, sabi ni Catherine, ngayon ay natutuhan ko ng anekdota ay bagamat kwentong nakawiwili, ito'y kapupulutan ng aral. Sige, tingnan natin ha. Aba, sabi ni Jude, how to be mula na si Redine. Gusto na gayahin si mula no? Okay, sabi ni Abigail, natutuhan ko na at nalaman ko ng anekdota ay hindi lamang nagbibigay ng aliw sa mga mababasa, kundi kapupulutan ng aral. Okay. Aba, pati si Ma'am Bebs, marami ang natututunan talaga At marami kayo diyang matututuhan. Okay. Natutuhan ko na hindi naman kailangan maging seryoso para matuto. Okay. Mas mainam yung masaya. Okay, tama yan, di ba? Ma'am Bebs, sa pag-aaral para hindi stress. Oo, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Laging nakangiti. Bumata ka na, gumanda ka pa. Okay, yan napakadami kong nabasa. Mahusay, grade 10. Sige, alam kong marami kayong natutunan ngayong hapon. Kaya naman, alamin na natin kung yan ay inyong tunay na natutunan. Batay sa panutong ito, lagyan ng check kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Unang bilang, ha? Ang Persia ay kilala ngayon bilang bansang Iran at ang reliyon ay nakabatay sa paniniwalang Sufism, kaugnay sa pagpapaunlad ng isang individual sa pamamagitan ng pandama. Check o X? Aba, may sagot na si Jude. Ang bilis ni Jude. Tingnan nga natin ang iba.
May naramdaman pa si Regine, umabol. Naramdaman ko na madami ako natutuhan ngayong hapon. Wow, natutuwa naman si Tutor Donna Regine. At hindi masasayang talaga ang iyong hapon at pakikibahagi. Ang dami nang may sagot. Si Redsel, si China Bell, Regine, lahat kayo puro check. Pati si Patricia at Eliza. Ang daming check. Tama nga ba? Wow, tama. Magaling. Check na check. Okay, ikalawa. Simula na si Redine ay kilala bilang pinakamahusay sa panlalait ng katatawanan sa kanilang bansa. Check ba to o X? Tingnan nga natin. Bilang 2 na tayo. Tama lahat ang sagot ha. Tunay na nakinig at tunay na nagsuri. Okay. Bilang 2, may sagot na si Jude. Ang bilis si Jude, si Jewel. Okay. Aba, X ang sagot nila. X nga ba? Okay, X. Okay, tama kayo dyan, X. Okay, dahil hindi sa panlalait, kundi sa katatawanan. 'Di ba? Magaling. Mahusay. Ikatlo, naibang anekdota ng Persia sa iba pang mga kauri nito dahil sa paniniwala ng mga manunulat sa pagpapatawa bilang behikulo sa pagbuo ng kaisipan na di makasasakit, subalit nakapagbibigay sigla sa mambabasa. Check o X bilang 3. Ayan, nakita na ko. Ang bilis si Jude sumagot bilang 3. Oh. Yung iba umahabol pa lang sa X. Magaling. Okay. Sige, kita na ako ng mga sagot. Lagyan ng bilang. Okay. Tapos yung sagot ninyo. Okay, check, check. Nakikita ko, check daw. Okay, wala ata akong nakitang X. Baka merong X. Check nga ba ito? Tingnan na nga ni Tutor Donna. Dami ng sagot. Ang bilis. Okay. Yan, naku. Ang tamang sagot ay check. Okay. Ika-4. Anekdotang tawag sa kwentong nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Check ba to o X? Ayan, may sagot na si Precious. Check ba to o X? Sabi ni Fiona, ni Precious, ni Jude, gayon din. Pare-pareho ang sagot ha. Ang bilis nyo talaga. Sabi daw ay, yan, nagsisagot na kayo. Check. Yan, magaling. Check. Okay. Ay, nako, ikalima na tayo. Ikalima. Ang paggamit ng panlapi sa salita ay nakapagpapabago sa kahulugan nito. Check ba to o X? Check ba to o X? Bilang 5. Aba, si Redsel may sagot na. Si Jezabel, Precious. Check, 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 check. Lahat puro check ang aking nakikita. Aba, sige, tinan nga natin. Okay, check na check kayo dyan. Ayan. Tingnan nga ni Tutor Donna ang score ng grade 10 ngayong hapon. Okay, tapos, tingnan natin. Tingnan ko, naghihintay si Tutor Donna sa inyong score ngayong hapon. Ayan, okay, puro check. Tama lahat ng sagot. Wala akong nakitang maling sagot ha. Mahusay at tunay namang naintindihan. Sabi ni China Bell, yehey, 5/5. Okay, yan, 5/5. Magaling. Diba? Nakatutuwa naman. Sabi nga, okay, dahil dyan, haya na, paliliparan kayo ng halik ni Tutor Donna. Okay, ganyan na lang kasi bawal pag personal, no? Yan, okay. Dahil sa tindi ng kasiyahan at katuwaan sa inyong pakikibahagi ngayong hapon, grade 10. Yan, maraming naka-5. Yan, katulad ng lagi na sinasabi, okay, sa ating pagtatapos, ipinapaalala ni Tutor Donna na tuwing Miyerkules, sabay-sabay tayong tumutok. Okay, at abangan ang Filipino Junior High School. Ha? Lagi tayong magsama-sama dito tuwing hapon sa araw ng Miyerkules. Okay? Siyempre, para sa inyong suwesyon, mahalagang marinig yan namin at malaman. Pwede nyong i-scan ng QR code. Okay, siyempre, maraming salamat sa inyo, grade 10. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama. Laging tandaan, okay, ang tunay na kukuha ng batang may tunay na kabutihan sa puso, ang tunay na karunungan. Paalam, grade 10! Salamat!